Blessed Sunday to everyone. Let's all give praises. Shout to our Lord Savior Jesus Christ. Hallelujah. I've got a river. I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven. It's an open heaven. You're releasing, and we will never be denied. And everyone will dance. Cause we're stirring up deep, deep wells, stirring up deep, deep water. We're gonna dance in the rain. We will all dance, dance in the rain. Cause we're stirring up deep, deep wells, stirring up deep, deep water. We're gonna jump in the, we will all jump, jump in the rain. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Hallelujah. Say, I've got a river. I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. Oh yes, Lord. It's an open heaven. You're releasing, and we will never be denied. Cause we're stirring up. Cause we're stirring up deep, deep wells, stirring up deep, and we will all dance to the Lord. Let's all dance. Dance in the rain. Cause we're stirring up deep, deep wells, stirring up deep, deep waters. We're gonna jump, yes. Jump, jump. We will all jump. Jump in the river. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. We're falling. Hallelujah. Deeper. We're falling into deeper waters, calling out to you, and we are walking to you, Lord. We're walking into deeper waters, calling out to you. Oh, yes, Lord. Where the Spirit of the Lord is, we will follow. And if He says we go to the left, we will all go to the left. Hallelujah. Yes, let's sing. And if He goes to the left, then we'll go to the left. And if He goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 jump. Everybody, if He goes to the left, then we'll go to the left. And if He goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 dance. Everybody, if He goes to the left, then we'll go to the left. And if He goes to the right, are you ready to shout? Shout, 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 shout. Let's all shout. Shout, 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 shout. Yeah. Yes, palakpak po natin ang ating mga kamay. Hallelujah, we worship you. We give you praise. Oh yeah!
cries out, deep cries out to you. Deep cries out, deep cries out to you. Deep cry out, we cry out to you. Say with deep cries out, deep cries out, deep cries out to you. Deep cries out, deep cries out to you. Deep cries out, deep cries out to you. See, we say deep cries out, deep cries out, deep cries out to you. Deep cries out, deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Hallelujah, we give you praise. We give you praise, oh Lord. Truly, God is the same yesterday, today, and tomorrow. His love remains the same for every one of us, and His promises are true. So let us lift our voices to Him. Let's declare, let's pour our love for Him through singing this song. I'm so secure, you're here with me. You stay the same. Your love remains here in my heart. So close, I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. So close, I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. You gave your life in your endless love. You set me free. You set me free and show the way. Now I am found so close, I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. So close, I believe you're holding me now in
Magandang umaga. Sa ating pagsisimula, tayo ay manalangin. Ang lahat ay inaanyayahang yumuko at pumikit at damhin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa isang bagong araw. Salamat o Diyos na ginising mo kami. Salamat po sa buhay, Panginoon, na ibinigay mo po sa amin. Salamat o Diyos sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga katrabaho, sa aming mga guro, sa mga tao, Panginoon, na nasa aming paligid, Panginoon, na nagpaparamdam sa amin, Panginoon, kung gaano kakabuti. Aming Diyos, sa aming patuloy na paglapit sa iyo, sa aming pagkatuto ng iyong banal na salita. Panginoon, dalangin din namin, O Diyos, na kami ay iyong linisin at patawarin mula sa aming pagkakasala, sa aming karumihan, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kahinaan. Ikaw, O Diyos, ang tunay naming kalakasan, ikaw ang aming gabay, ikaw, Panginoon, ang lahat sa aming buhay. Kaya naman, kami ay patuloy na lumalapit sa iyo, Lord God, na nagsusumamo. Wala kaming ibang hiling, Lord God, kundi huwag mo kami iiwan at pababayaan. Aming Diyos, ano man ang meron kami, Panginoon, maging ang buhay na ito ay iniaalay namin, Panginoon, sa iyo. Panginoon, maraming salamat dahil sa araw na ito, ano man ang mensahe mo, Panginoon, ay magiging isang kagaya ng buto, Panginoon, na tutubo sa aming mga puso. Lord, ang pusong ito ay gawin mong kagaya ng isang matabang lupa kung saan, Lord God, mag-uugat, tutubo at lalago ang iyong mga salita. Lord, hayaan mo na kami magbunga ng mga mabubuting bagay nang sa gayon, Panginoon, ay mabless ang ibang tao, Panginoon, at lalo nilang kilalanin at lalo nilang makita, ma-witness na merong tunay at makapangyarihan na Diyos. Maraming salamat at Panginoon, ilayo niyo po ang bawat isa sa pandemic. Salamat o Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning. Let us read the Word of God from the book of Ephesians, chapter 4, verse 15. The scripture says, "Instead, by speaking the truth in a spirit of love, we must grow up in every way to Christ, who is the head." Praise be to God. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Pasalamatan natin ng Diyos sa Kanyang ginawang pagkalinga at pag-iingat sa atin sa nakaraang napabalitang malakas na bagyo. Ngayong umaga ay nais kong ibahagi sa inyo ang tema na Light and Salt as Influencer, the Model of Influence. At noong nakaraang linggo ay ibinahagi sa inyo ng kamanggagawang pastor na si Jesus ang perfect example of influence. Ngunit sa ngayon naman ay nais kong ibahagi sa inyo ang pamagat na Daniel influencing others to choose what is right. At ang ating guiding verse ay matatagpuan sa Daniel chapter 1 verse 8, ating pong sabay-sabay na basahin. "But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way." Sa Tagalog na salin, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durumisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari, kaya ipinag-iusap niya sa namumuno na huwag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Tayo pong lahat ay yumuko at samahan mo ako sa panalangin. Dakilang Diyos, tunay na ikaw ay makapangyarihan at ikaw ang bukal ng karunungan. Sa umagang ito, Panginoon, ay samahan niyo kami sa pamagitan ng banal na Espiritu na siyang aming patnubay at gabay. Turuan mo kami, Panginoon, na ang aming mga puso't isipan ay tunay na maunawaan ang mensaheng nais mo ngayong iparating. Salamat po, Diyos,
at patuloy kaming pumupuri sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. Tulad ng sinabi ko, magpapasimula tayo sa Daniel 1:8 at upang maunawaan natin ang nais tahaking mensahe nito, ay balikan po muna natin muli ang mga ilang bagay na nakaugnay sa kasaysayan ng mga Israelita upang maunawaan natin ang tindig, ang prinsipyo, at ang mga bagay na pinanghahawakan ni Daniel upang masabi natin na siya nga ay isang impluwensya na kung saan itinuturo sa atin ang mamili kung ano ang tama. Una, si Daniel ay isang kabataan kasama ang kanyang 3 kabataan na binihag kasama sa mga binihag ng Babylonia, at ito ay dinala nila sa kanilang kaharian bilang mga tagapagsilbi sa palasyo o sa hari. Mga kapatid, batid po natin si Daniel ay isang Hebreo o kabilang sa tinatawag na mga Israelita. Siya po ay galing sa Huda, na kung saan nung panahon na yon, bago pa sila sinakop o binihag ng mga taga-Babylonia, ay sila ay mga kabilang sa mga maharlikang pamilya sa Huda. Bakit ko nasabing Huda? Sapagkat nung panahon na yon, ang Israel at ang Huda ay nahati. Ang ibig pong sabihin, nung una, magkaisa sila, iisang bansa lamang sila sa panahon ni Haring David, at ito ay nasalin sa kay Haring Solomon, at nung namatay si Haring Solomon ay na-split sa dalawa ang bansa nila, at yung northern part o bandang nasa itaas ng mapa ay napunta ito sa bansang kinikilala nila na Israel o pinangalan ng Israel, samantalang yung southern part sa ibaba ng mapa na ang kabisera ay ang Jerusalem ay tinawag na Huda. Kung kaya sa panahon na yon ay ang bansang Israel ay na-split sa dalawa. Ang Israel na pinanatili ang pangalan at ang kabisera nila ay ang Samaria, samantala naman sa ibaba ang Huda na ang kabisera naman ay ang Jerusalem. At sa pagkakataon po na yon mismo ay dahil sa sabi nga natin, united we stand, divided we fall. Nahati yung dalawa, kung kaya humina ang kanilang puwersa sa military at maging sa kanilang ekonomiya. At iyon ang isa sa mga nasilip ng mga mananaliksik na nagpasimula na ang bansang Israel ay pabagsak. At ang una nga pong napasa kamay ng mga mananakop na Assyrians ay yung bansang Israel. Samantala yung Huda ay nanatili na sila ay bansang humihiwalay sa Israel, sapagkat sila ay nakipagkampihan sa mga Assyrians. Kaya buhat noon ay ang mga Assyrians, gayon pa man na kanilang nakuha o nasakop ang Israel, pero ang Huda ay nanatiling malaya. Subalit, sila ngayon ay hinihingian ng buwis, at tunay na napakabigat ang buwis na hinihingi ng mga taga-Assyrians bilang sila ay vassal state, o kaya ibig sabihin sila ay sumasailalim sa pananakop ng Assyrians. Hindi nagtagal ay unti-unting bumagsak ang imperyo ng mga Assyrians, at sumulpot naman ang imperyo ng Babylonia na sa paghahari ni Nebuchadnezzar ay napabagsak niya ang Huda, at sa pagkakasakop na yon ay tuluyan ng winasak ang buong syudad o ang bansa, lalong-lalo na ang templo ng Jerusalem,
na kung saan ang templo ng Jerusalem ang tanda ng pamamayagpag ng kabuuan ng Israel, sapagkat sa kanila ang templo na iyon ay tunay na ginawa ni Haring Solomon na nagniningning sa ginto. Maaring ang mga bahagi na yon ay tunay na napaka-precious at napakamahal. Ngunit sa pagkakabihag iyon ay nasira, pinabagsak, at maging lahat ng makagamitan, mapa sa pribadong mamamayan na pag-aari o kaya mismo sa mga relihiyon, ay sinamsam ito at dinala ito sa Babylonia, kasama ngayon yung ating mga kaibigan na si Daniel, si Shadrach, Meshach, at si Abednego. Na nung una ay hindi pa yan ang kanilang mga pangalan, maliban na lamang sa pangalan ni Daniel. Ang pangalan nila nung una sa kanilang bansa, ang Hebrew name nila ay Hananiah, Mishael, at Azariah, kasama po mga kapatid na si Daniel. Subalit, nung napunta sila naging tagapaglingkod na sila ng hari, ay sinikap ng pamunuan nila na sila ay bigyan ng mga bagong pangalan, na katulad ni Daniel, siya ay pinangalan ng Belteshazzar, si Hananiah ay pinangalan ng Shadrach, si Mishael ay pinangalan ng Meshach, at si Azariah naman ay pinangalan ng Abednego. Kung mapapansin po ninyo yung mga pangalan ng Hebreo na Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah, ay napakahalagang mga pangalan ito sa kanila, sapagkat si Daniel ay, ang ibig kong sabihin noong Daniel ay God is my judge. Nang ibig kong sabihin daw yung El sa panghuli o kaya tinatawag nating hulapi. Ang hulapi sa Daniel ay El, nanggaling iyon sa Elohim. Maging kay Mishael, Elohim din ang pinakahuli. Shortened lang, kaya Daniel at Mishael. Samantalang yung Hananiah naman at Azariah, yung pinakahuli, it sounds Yah. Ang pinakahulapi sounds like Yah. Na ibig kong sabihin, ito din po ay umuugnay din sa tipang pangalan ni Yahweh. Yahweh. Yan po. Kaya napakahalaga sa kanila ang pangalan na ito, sapagkat doon umuugnay ang kanilang mga pinanggalingan at ang kanilang mga pananampalataya. Subalit nang dumating sila sa Babylonia, binago ito na ang ibig kong sabihin ngayon ng Daniel, Belteshazzar, ay ang ibig kong sabihin noon sa Babylonia ay Bel ang proteksyon sa buhay. Yan po. Si Bel ang proteksyon sa buhay. Nang ibig kong sabihin, yung Bel din ay isang chief god. Siya ang pinakamataas na god na kinikilala sa Babylonia. Na napaka-fortunate naman sapagkat ito ay napunta kay Daniel sa kanilang pagtingin ng mataas dahil sa intelektual, sa kagalingan, at maaaring sa kagandahang lalaki na kung papaanong dinescribe ng Biblia si Daniel. At maging yung Abednego, ang ibig kong sabihin naman ay servant of Nebo, na ang Nebo naman ay pangalan din ito ng isang Diyos sa Babylonia. Mga kapatid, ang mga ito ay sadyang tinanggap ito lahat ng ating mga kabataan. Ayon sa pananaliksik sa Biblia, sila po ay nasa bandang 14 years old pa lang ang edad nung sila mismo ay binihag at dinala doon sa Babylonia. At maliban pa doon mismo ay sila ay pinag-aral sapagkat dahil sa nakitang kagalingan at sabihin natin bilang mga tagapaglingkod sa palasyo ng hari, kinakailangan sila ay mga matatalino, matatawag na mga pantas. Kung kaya sila ay nag-aral sa Babylonia ng mitolohiya, maaaring nag-aral din sila ng occultismo o yung tinatawag na occultism science. Mga kapatid,
ito ay sadyang tinanggap nila, bagamat sa kalooban nila ay hindi ito katanggap-tanggap sapagkat inilalayo sila sa tunay nilang pananampalataya, tunay nilang mga tradisyon, at yung kanilang mga kinikilalang mga kaugalian sa kanilang bayan na pinanggalingan. Ang lahat ng ito ay tinanggap nila. Subalit, isa lamang ang hindi tinanggap, lalong-lalo na ni Propeta Daniel, at ito po ay ang pagkain. Kaya naman, babalikan po natin yung ating binasang Bible verse o guiding verse, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Mga kapatid, ito ang pagkakataon na kung papaanong tumindig ngayon ang prinsipyo na kung saan nakaugat ito sa kanyang pananampalataya at sa kanyang tradisyon. At ito ang ayaw na mawala ni Daniel sa kanya, sapagkat sa kanya ay ito ay maaaring makadungis sa kanyang pagkatao bilang isang mananampalataya ni Yahweh. At ito rin ay maaaring makadungis sa kanya sa kanyang mga karanasan o kaya mga kaalaman na nakaugat mismo doon sa kanyang bayan, lalong-lalo na yung kanyang mga tradisyon at pananampalataya nila sa isang tunay na Diyos na si Yahweh. Mga kapatid, ang tindig na ito ay maaari ding masasabi natin ang paninindigan niya ay tunay na nakaugat sa kanyang kaalaman at karunungan na natanggap niya sa kanyang mga ninuno. Tandaan po na si Daniel ay isang Ebreo, isa siyang Israelita na kung saan sa panahon pa ni Moises at sa pasalin-salin pang mga salinlahi ay nanatili yung aral ni Moises, lalong-lalo na yung 5 books of the Bible, yung first 5 yung tinatawag na Pentateuch. Ito yung Genesis, Exodus, Leviticus, at Exodus, Leviticus, Numbers, at ang Deuteronomio. At ang limang yan ay maaaring kabisado sapagkat noble family ang pinanggalingan ni Daniel at nang maging ang kanyang mga kaibigan na sila Meshach, Shadrach, at Abednego. At tandaan po na kung ikaw ay isa sa member ng noble family, ikaw ay pinag-aaral ng mga magulang. Lalo higit dahil sa kanilang lahi ay Ebreo, nakaugat ang kanilang pag-aaral sa kanilang sa banal na kasulatan at maging yung mga sinulat. Alam naman natin na si Haring Solomon ay sumulat ng mga kawikaan. At ang mga kawikaan na ito, mga kapatid, ay maaaring natala ito sa isang scroll at masasabing ito ay niyakap ng mga Ebreo kahit na hanggang doon sa pagdating nila nung sila'y binihag patungo sa Babylonia. Wika nga baka nga po itong si Daniel ay dala ang lahat ng mga scroll na to at kanya mismong bit-bit habang siya ay binihag, dala papunta doon sa Babylonia. Paano po nating masasabi? Sapagkat yung kanyang aral na pinag-ugatan nitong Daniel chapter 1 verse 8 ay makikita ito doon sa mga sa kawikaan at maging sa mga awit at maging doon sa Leviticus. Unang-una, alam ni Daniel ang mga pinagbabawal sa kanilang kainin. At ito ay matatagpuan natin, mga kapatid. Lista po ninyo at basahin nyo na lamang pagkatapos nitong pag-aaral natin na ito. Matatagpuan ito sa Leviticus Kabanata 11, chapter 4 hanggang 20. Basahin po niyan, iyan yung mga ipinagbabawal na mga dapat kainin ng mga Ebreo o ng mga Israelita. At gayon pa man, akin din pong sasambitin sa inyo, kung dala o kaya bit-bit ang kaalaman at kabisado ang mga kawikaan ni Haring Solomon, na tsak na pinag-aaralan ito dahil siya ay pamilya ng Maharlika,
maaring memoryado niya ang Kawikaan, Kabanata 23, talata 1 hanggang 3, na ang sinasabi ito, kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. Kung ikaw man ay matao, pigilan mo ang iyong sarili. Huwag mong nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo. At patungkol naman dun sa alak na nasambit dun sa Daniel 1:8, maaaring ito naman ang kanyang talata na pinanghahawakan. At kabisado niya ito, sabi sa Kawikaan 23, talata 31 hanggang 35, huwag mong tutunggain ang matapang na alak kahit ito'y katakam-takam, sapagkat kinaumagahan ay daig mo pa ang tinuklaw ng ahas na makamandag. Kung ano ang iyong sasabihin at hindi ka makapag-isip ng mabuti, ang makakatulad mo'y nasa gitna ng dagat at hinahampas ng malalaking alon. Pasuray-suray kang maglalakad at sasabihin mo, ano sa akin kung ako'y mahandusay? Mabulagta man ako, ayos lang yan. Pagbangon ko, iinom muli ako. Mga kapatid, batid po natin na ito ang mga batayang, mga prinsipyo ng Propeta Daniel kung bakit inayawan niya, tinanggihan niya ang pagkain na bigay ng hari o ng palasyo, lalong-lalo na ang pagkain at ang alak. Kaya minabuti po nila, ayon sa kwento ng Daniel, minabuti nila ang kumain na lamang ng lentils na katulad ng mga beans at tubig na lamang, at iyon ay healthy foods. Kaya sa nakikita nila na akala nila sa mga manunuligsa, sila ay hihina, bagkus nakita na sila ay nagiging lalong mas malusog. Mga kapatid, doon sa panindigan na yon, merong aral, merong papel ang salita ng Diyos kay Propeta Daniel. Sapagkat ito rin ang nais ko ngayong ibahagi sa inyo, na dapat nating pahalagahan ang mga ganitong pag-aaral na pumasok kayo sa TUMC, na kung sa TUMCSI, na kung saan ang pag-aaral ay may kahalong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pagiging mabuting tao, at ang pakikipagrelasyon ng maayos sa Diyos. Ito ang mga bagay o kaya sangkap na sa pagdating ng panahon ay marirealize nyo na tunay na napakahalaga, sapagkat gayon din naman si Daniel. Kahit na pa'y napunta na siya sa ibang lupain, sa banyagang bansa, siya pa rin ay nanindigan sa kanyang pananampalataya, paniniwala, kaugalian o tradisyon. Mga kapatid, ito lamang ang maaaring sabihin natin, batayan na pwedeng maging gabay natin sa ating pagdidesisyon bago natin gawin o bago tayo sumabak sa mga kompromiso. Sapagkat makikita po ninyo, napakahalaga ang simpleng ganitong pagtanggi ni Propeta Daniel. At ito po ang maaari nating gawing pagsusuri sa desisyon bago natin isagawa. Number 1, atin pong tandaan, ito ba ay lalabag sa banal na kasulatan? Sapagkat si Daniel, nakita po ninyo na kanya nakaugat sa banal na kasulatan na kanyang pinanghahawakan, na kanyang pinanindigan ang kanyang desisyon. Sa madaling salita, ito ba ay ipinagbabawal ng Biblia natin? Ito ba ay pinapanigan sa prinsipyong moral na batay sa banal na kasulatan? Ang iyong gagawin po ba? Ano po ba yung kadalasan mga ginagawa, mga major decisions na ginagawa ng mga kabataan? Na minsan, sa huli na lang nila, na napapansin na mayroong pagkakamali. Mga kapatid, kadalasan may nadadamage. Relations, properties, time. Kaya bago pa man dapat pumasok sa isang sitwasyon o isang kalagayan o isang desisyon, mas makabubuting itanong mo muna sa iyong sarili, ito ba ay lalabag sa banal na kasulatan? Pangalawa,
Kung gagawin mo ang isang bagay, ang tanong ay, mabuti ba ang aking intensyon o motibo? Yan. Pangalawa, ang motibo ko ba ay dalisay o mabuti? Sapagkat laging tinitingnan ng Diyos ang puso ng tao na kung bakit ang gagawin mo ba ay makakabuti sa mata ng Diyos at maging sa mata ng tao. Pangatlo, na katanungan bago gumawa ng desisyon, kaya ko pa bang iwasan ang pagdungis sa aking karangalan, pagkatao at pananampalataya? Yang tatlo na yan, mga kapatid, ay napakahalagang mga katanungan na dapat munang timbangin. Ang bawat desisyon, bawat gagawin, bawat sasabihin, at maging bawat iisipin. Sapagkat ang mga layuning ito ay tinindigan mismo ni Propeta Daniel. Mga kapatid, sa pagkakataon na ito, napakahalaga sa atin ang tayo ay nakaugat sa salita ng Diyos. At maaari lamang nating masambit ng lahat ng ating ginagawa ay kinakasihan ng Diyos kung sa ngayon meron tayong isang mabuting relasyon sa ating Panginoong Hesukristo na siyang unang-unang narinig ninyo, siya ang great influencer, perfect example ng magandang o dakilang impluensya sa bawat buhay ng tao. Mga kapatid, nais ko pong magtapos sa pagbabahagi nito at muli ko pong ibabalik sa inyo ang talata ng Pilipos, Kabanata 4, talata 8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. The Lord said that whoever needs Him shall come to His presence. Every heart, every people who's suffering in pain, in sickness, in brokenness, He said, "Come to me, all who are weary and burdened, and He will give you rest." So this day, church, alam ko marami tayong pinagdadaanan ngayon. Pero ang sabi ni Lord, be still and know that I am God, that He is God, that He is God. So as we sing this song, I want to feel the presence of the Holy Spirit of the Lord this day. Come on, lift up your voices, your hearts to God. Lord, come with us, Jesus, as we sing this song, Jesus. This is for you, Lord God. Hallelujah. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the ends of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Come on, sing the song. Oh, come to the altar. Oh, come to
the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Yes, Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes, a new life is born. Jesus is calling. Oh, come on, sing it. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Hear us, Lord. Hear us, Lord Jesus. Oh, our Savior. Beautiful Savior. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah! Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah! Christ is risen. Oh, come to the altar. Yes, Lord Jesus. The Father's arms are Come to the Lord. open Come wide. to the Lord. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was broken. The precious blood of Jesus Christ. The precious blood. The precious blood.
Tayo pong lahat ay manalangin. Amang banal, makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na bagamat kami, O Diyos, ay hiwa-hiwalay, ngunit sama-sama naman kaming nakikinig, nagpapasalamat, sumasamba at nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Salamat, O Diyos, sa minsan pang pananaliwa at maaaring bago sa aming pandinig ang pangangaral ngayon. Salamat, O Diyos, sapagkat nagpahayag kayong muli kung papaanong minsan pa'y manindigan kami sa prinsipyo, sa aming pananampalataya, at higit lalo, O Diyos, sa aming tinitindigan na karunungang galing sa iyo. Ang iyong mga salita, O Diyos, ay tunay na nakapaghuhubog ng aming mga ugali, ng aming buhay, at ng aming mga pangarap. Samahan niyo nga po, O Diyos, kami na patuloy sapagkat ang mga ito, lalong-lalo na ang iyong salita, kapag ito, O Diyos, ay aming pinakinggan, pinagninilayan, at higit, O Diyos, isinasakatuparan, ay tunay namin pong madarama ang lakas ng kapangyarihan nito. Sa iyo po namin, O Diyos, ipinagpapasalamat, maging Panginoon ang pagtuturo sa amin kung papaano kaming dapat magtiwala, kung papaano kaming dapat mamili ng mabuti, ng tama, sapagkat ito ay iyong niluloob para sa amin. Dakilang Diyos, katulad nga po, Panginoon, ng aming napag-aralan, na maging itong si Propeta Daniel sa kanyang kabataan, ay kanyang pinanindigan ang kanyang pananampalataya, ang kanyang tradisyon, at higit, O Diyos, ang kanyang pagyakap sa iyong banal na salita. Panginoon, amin din pong hinihingi sa iyo, O Diyos, ng mga napakinggan ito, ay tuluyan po, Panginoong, maisakatuparan, maisagawa ng bawat estudyanteng kasama namin ngayon. Kayo po ang patuloy, O Diyos, na maghubog sa kanila, na magkaroon sila ng pagkilala at higit lalo pagkatakot sa iyo. Gawin niyo nga po, O Diyos, ang bawat mga salita na kanilang narinig ngayon upang ito'y maging inspirasyon nila at maging baon nila sa kanilang mga buhay, sa kanilang pamumuhay, sa kanilang pang-araw-araw, lalong-lalo na ang kanilang pag-aaral. Gayon din naman, inyong patuloy, O Diyos, silang pagpalain, inyong ibagkaloob sa kanila, Panginoon, ang isang paborableng buhay na kung saan, Panginoon, nanggagaling o ito'y dumadaloy sa kanilang pamilya. Inyong i-bless ang kanilang mga magulang, i-bless ang kanilang mga buong pamilya at lahat ng mga taong nakakasalamuhan nila. Gamitin mo po ang mga kabataang ito na sa kanilang pakikinig, mahubog ang kanilang buhay at maipakita nila ang testimonya ng pananampalataya nila sa iyo. Gayunpaman, aming pong itinataas sa iyo, O Diyos, ang mga estudyante po namin na nagpapasimula pa lamang na kinikilala ang kapangyarihan at ang iyong kadakilaan. Inyo nga po, O Diyos, silang minsan pa'y palaguin sa kung anuman ang kanilang naririnig, ay lagi po nila itong maisaisip, higit, O Diyos, maisakatuparan. Unti-unti, Panginoon, ay makikita nila ang isang magandang bunga at mabuting resulta nito, sapagkat ang lahat ng ito, O Diyos, ay niluloob mo, mangyari nga po, Panginoong, sila lahat ay iyong pagpalain. Gayunpaman, tulungan niyo po sila sa lahat ng mga estudyanteng na mayroong karamdaman, pagalingin mo po sila. Gayon din naman ang mga kabataan na nahihirapan sa kanilang mga asignatura. O Diyos, sa inyong habag at karunungan, turuan mo sila sapagkat ito'y bahagi ng pagbuo ng kanilang mga pangarap at higit lalo sa pangarap na yon, ang aming panalangin ay huwag kayong mawawala. Patnubayan at gabayan mo sila, Panginoon, sa kanilang pang-araw-araw na kanilang mga aktibidad, kanilang mga salita. Bantayan mo ang kanilang mga isipan at bantayan mo, Panginoon, ang kanilang mga pangarap. Minsan pa, O Diyos, ito ang aming dalangin
sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman, inyong napakinggan ang salita ng Diyos at naway patuloy kayong pagpalain sa lahat ng inyong pakikinig, inyong madarama ang paghipo ng presensya ng Diyos upang ang lahat ng inyong napakinggan ay maisabuhay. Ngayon, sa ating paghiwa-hiwalay, taglayin ninyo ang mayamang pag-ibig ng Diyos Ama at ang patuloy na pagliligtas ng Panginoong Hesus, ang patnubay at gabay ng Banal na Espiritu, kamtan ninyo ang kapayapaan, ang pag-ibig, kapanatagan, kasama ang kasaganaan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.